So, ayun. Hello guys. Ayun. Bali, share ko lang ang aking karanasan as a GCash business owner. Yun. Bali, meron akong customer. Bali, suki ko na siya kasi minsan ako sa pinagkakatiwalaan niya. Then, lagi na siya nagpapa-GCash sa akin. Then, yung mother niya nagpapadala sa kanya. Yun. Bali, nangyari ito nung pang 3 days na Friday ngayon, nangyari ito ng mga Wednesday, ganun. Tapos, kanina lang niya kinukuha na nag-send nga daw siya sa akin. Yun. Bali, nung Wednesday naman, nire-record ko kasi yun kapag may mga hindi nakatanggap o kasi yun yung mga nakatanggap. Yun, nire-record ko yung mga kung hindi man natanggap nung araw na yun. Yung araw na yun na sinasabi niya yung nagpadala yung mother niya, walang nag-send sa akin. Yun. Pero meron siyang pinapakitang screenshot. And then sa akin, wala namang dumarating sa akin na ganung amount. And then sabi ko dun sa bata, yung sinendan daw ng nanay niya, sabi ko, walang dumating sa akin ng ganyang araw. And then, chinek ko dun sa transaction history na bali mag-i-email ka na dun sa GCash. Yun. Dun sa GCash na yun, kung paano mag-email yan. Ipopost ko din dito kung paano sa transaction history, kung paano ka mag-request yung date ko nun. I-send ko dito, ipapakita ko dito sa inyo kung paano. Yun. And then, yun, nag-request ako kasi hindi mo na siya makikita ng ngayong araw, yung mga transaction ng Wednesday pa kasi medyo madami rin kasi nagtatransact sa akin. Yun, bali napupul na siya. Ang kailangan na lang mag-request ka nung araw na yun. And then nag-request ako, yun, walang dumating na ganung amount. And then sinabi niya sa mother niya na yun nga, wala daw siyang ganun natatanggap. I mean, wala akong natatanggap na ganung amount. Sinabi niya yun sa mother niya. Tapos, hindi naniniwala yung mother niya. Ayaw maniwala na walang na-send na ganung amount. And then, bali pinakita ko dun sa anak, yung transaction na yun na wala namang ganung amount na dumating talaga sa akin. And then yung mother niya medyo parang tataka ba't walang dumating. Eh, na-send naman daw niya. Kaya, ang ginawa ko, hindi ko binibigay kasi wala naman talaga ako nare-receive talagang ganung amount. Kahit na sinasabi ng mother na nag-send daw siya. Yun. And then, tumawag yung anak, sinabi ulit niya na ganun, na walang amount na natanggap. Pinakita ko naman din sa kanya wala. And then, sabi ng mother, i-screenshot ko daw yung buong transaction, sabi ng mother. Kaso guys, syempre privacy na natin yun. Hindi ko sinend yung buong transaction ko nung Wednesday na yun. Kasi lalabas talaga yun yung buong transaction mo nung Wednesday. Hindi ko in-screenshot kasi sa atin na yun guys pwedeng magamit yun sa ibang paraan. Kahit hindi man natin isipin yun, pero syempre kailangan natin mag-ingat. Yun, sabi ko na lang, magpapunta ka na lang dito sa bahay. Yung sino yung kasama niya sa bahay, may tita daw siyang kasama. Sabi ko, papuntahin mo na lang dito sa bahay. Tapos, ipakita ko na lang yung transaction na yun. Pero hindi ko pinapicturean. Papakita ko lang dun sa tita mo. Parang, witness ba, na wala talagang dumating na ganung amount. Yun. Kahit pinagpilitan nung mother na i-screenshot ko yung buo, hindi ko ginawa guys. Yun. Kaya, maging alert tayo lahat. Tayong mga nag-GCash. Kasi, yun, sa pag-iingat din natin yun, guys. Mas okay na yung nag-triple ingat tayo. Yun lang. And then, ayun.